Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita ngayon. Payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi dito, Romualdez sasampahan pa ng patong-patong na kaso ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman is ganito, actually, isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya i-file namin within the next 2 weeks. Talagang tutuhanan na. Ito, inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na posibleng sunod-sunod ang mga kasong isasampa laban kay former Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multimilyong anomalyang flood control projects. Ipinaliwanag din ni Rimulya na ang mga kasong ito ay magkakaugnay at nakabatay sa parihong financial investigation ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Sabi niya, all the cases will involve the same action by the AMLAC. Ima-manifest na lang namin sa court na meron pa kaming ibang kaso. Ang pahayag ay kasunod sa naging hakbang ng Court of Appeals na naglabas ng 20-day freeze order sa mga ari-arian at bank accounts na iniuugnay kay Romualdez at negosyanteng si Jose Raulito Paras. Sa naturang utos, nakita ng korte na ang probable cause na ang assets ay maaring konektado sa umano'y illegal na aktibidad. This court finds the petition to be sufficient in form and substance, showing probable cause, sabi ng Court of Appeals. Saklaw ng freeze order ang isang high-value property sa Tamarind Road sa South Forbes Park at dose-dosenang bank accounts sa iba't ibang bangko. Giit ni Rimulya, dadaan sa tamang proseso ang lahat ng kaso at patuloy ang preliminary investigation. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno, maraming pera, may kapangyarihan, hindi ho madali labanan ito. Ang mga reklamo ay konektado sa umano'y 56 bilyong kickback scheme sa flood control projects na maaaring lumabag sa mga batas tulad ng plunder, bribery, graft, at Anti-Money Laundering Act. So, grabe ang birada ni Ombudsman Boying Rimulya. Hindi na mapigilan. Sunod-sunod, 5 to 6 cases ang isasamba within the next 2 weeks. At yung isa pang post na nabasa ko, pati si Escudero, Senator Chis Escudero at yung Maynard Ngo, nag-apply na rin ng ombudsman ng precautionary hold departure order dahil sasampahan na rin nila ng kaso. So, ito na, magkakaalaman na. Dahil considered na itong big fish o fishes. Escudero and Martin Romualdez, hindi basta-basta yan. Kaya lang, marami ang duda sa galaw na ito ng ombudsman, lalo na kay Romualdez. Kay Escudero, expected na yan. Matagal na nilang tinatarget si Escudero. So, tuloy-tuloy yan. Walang kadramahan pagdating kay Escudero. Ang tanong lang is, gaano kalakas ang ebidensya nila laban kay Escudero? Yung bang purpose nila is para mabawasan yung senador na papabor kay BP Sara? Sabi ni Senator Marcolita, wala rin eh. Kahit magtagumpay sila na matanggal yung 3 senador
na tinatarget. Escudero, Jinggoy at saka Villanueva. Kahit magtagumpay sila na mawala sa hindi sila makaboto dahil may kaso or wala rin. Dahil ang bilang ng mga senador sa computation is 24 pa rin at kailangan pa rin ng 16 senators na boboto para sa conviction ni BP Sara. Kaya wala pa rin eh. Kahit sabihin nating ginigipit itong tatlong ito, matatalo pa rin sila dahil 15 senators lang ang hawak nila. Na yung 15 na yan, mayroon pang 4 na re-electionist at most likely ang mga re-electionist hindi nila itataya yung kanilang re-election bid by voting to convict the Vice President. Most likely, according to Senator Marcoleta, yung mga re-electionist na 4 ay mag-a-abstain or boboto sa acquittal ni BP Sara. So, malabo talaga ang impeachment ni BP Sara na magtagumpay sa trial. At kanina, bagong development, si Attorney Mans Carpio magsasampa na ng kaso laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, laban sa Anti-Money Laundering Council, laban sa mga members ng Committee on Justice for violating Data Privacy Act, violating the Anti-Money Laundering Act at saka bank secrecy laws. Dahil yung ginawa nila sa hearing sa Kamara noong April 22 na kung saan ang amplak pataka-taka kung sa Bisaya na nag-divulge ng mga bank transaction records ni BP Sara. So, good luck sa mga kasong isasampang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, ang diri dapit gisapahan ng silupin. Maklaro man gani ang buslot. Ang gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni angero nga among gihatag ng pulis ato sa balay ni Ungkol. Tayda si Dan. Pasayo ko rin TikTok kung sungat. O karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtawang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So lima na to katuig Oo. imong atop ante so bago pa napulihan. O bago pa gyud napulihan na gyud.
Sa kalisod, so dili gyud ni karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.